Inaprubahan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang unnumbered substitute bill kaugnay sa panukalang batas na Anti-Political Dynasty Bill at posibleng isalang na sa plenaryo sa susunod na linggo. Silipin ang detalye sa report ni R.R. Tubise. Aprobado na suffrage and electoral reforms ang unnumbered substitute bill na nagbabawal sa political dynasty. Ito ang pinagsama-samang bersyon ng 25 panukala. Ang working draft na ito ay base sa House Bill 6771 na inihain ni na House Speaker Faustine III, Leader Sandro Marcos. Yun kay Alonto, ito ang may pinakamaraming co-authorships at taga-suporta. Bagamat sa cloud original na panukala ng liderato ng Kamara, level degree of consanguinity, ang pinakahuling substitute bill na inaprubahan ng komite ay sabihin, bawal ang hawak ng posisyon ng mag-asawa o mga magkamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity. Kabilang dito ang magulang, anak, kapatid, lolo at lola. Ipinagbabawal din ang simultaneous holding ng posisyon sa national, provincial, city, municipal at barangay level. Pero hindi rito kasama ang mga tito, tita, mga pamangkin, mga magpinsan at mga in-laws. Kinwestiyon naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang naipasang panukala sa committee level dahil pro-political dynasty bill umano ito. The Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng Konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Pero nilinaw ni Congressman Adyong na ito ay working draft pa lamang at maaari pa nilang maamyendahan. We allow the consolidation of the House bills, but we also emphasize that the working draft that will be used is House Bill 6771, which essentially covers a substantial portion of the substitute bill that we have. Can you still ask questions or raise concerns on specific sections on the substitute House bill that we have just adopted? Yes, you can. Giit ni Adyong, hindi anya mahina ang naturang bersyon ng panukala sa Kamara at ngayon lang umano magkakaroon ng batas laban sa political dynasties. What we can assure you is that this version, we tried to decongest local political unit from a control of one particular family. Hindi dapat magkaroon yan ng concentration of power. What we are trying to address is the concentration of powers. So kailangan po mabuwag yun. Matapos ang hearing, 4 na kongresista ang nag-withdraw ng kanilang co-authorship sa panukala. Sa susunod na linggo, maisasalang na raw ang panukala para sa plenary sponsorships at debates. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.